Ang unang sugat. Rina, sapat na ang pakikialam mo. Mula ngayon, si Sofia na ang hahawak ng lead position para sa proyektong ito. Magpahinga ka na lang dahil sa totoo lang, nakakasagabal ka na sa momentum namin. Ang boses ni Ren ay malamig pa sa hanging hatid ng aircon sa loob ng opisina. Ni hindi niya ako tiningnan sa mga mata habang binibitiwan ang mga salitang tila matatalas na bubog na pilit isinusubo sa akin. Nakatayo ako sa harap ng kanyang mesa, hawak ang makapal na asul na folder na naglalaman ng lahat ng detalye ng disenyo. Ang disenyong pinagpuyatan ko ng 3 buwan. Ang disenyong dahilan kung bakit halos hindi na ako natutulog. Makamit lang ang perpektong plano para sa aming kinabukasan. Tiningnan ko ang folder na hawak ko. Bahagyang may mantsa pa ito ng kape sa gilid. Isang saksi sa 3:00 ng madaling araw na pagtatrabaho ko habang hinihimas ang likod ni Ren dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ipinagluto ko pa siya ng mainit na sabaw. Inalagaan ang kanyang bawat hinaing. Habang ang sarili kong pagod ay isinantabi ko para sa tagumpay ng kumpanyang ito. Ang kumpanyang itinuring kong amin, ngunit sa isang iglap ay naging kanya na lamang at ng babaeng nakatayo sa kanyang likuran, si Sofia. Nakita ko ang maliit at mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Suot niya ang isang mamahaling bestido na alam kong galing sa credit card ni Ren. Ang mga daliri niyang walang kalyo ay malambot na nakapatong sa balikat ng aking magiging asawa. Ren, honey, baka naman masyadong mabigat para kay Rina ang sinabi mo. Malanding hirit ni Sofia. Bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galak dahil sa aking pagkatalo. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay may isang malaking bara sa aking lalamunan na pilit kong nilulunok, ngunit lalo lamang itong nagpapasikip sa aking dibdib. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig at ang bigat ng folder na dati ay simbolo ng aking dangal, ngayon ay tila isang malaking bato na naglulubog sa akin sa putikan. Unti-unting lumuwag ang aking pagkakahawak hanggang sa dumulas ang mga papel mula sa aking mga daliri. Walang anumang tunog ang lumabas sa aking bibig, ngunit sa loob ko, ang bawat pahinang bumabagsak sa sahig ay tila tunog ng pagguho ng pundasyon ng 10 taon naming pagsasama. Ang bawat guhit, bawat sukat, at bawat pangarap na nakasulat doon ay nayapakan na ng sapatos ni Ren nang maglakad siya palapit kay Sofia na parang hindi ako nakatayo sa harap nila. "Don't worry, Rina," dagdag pa ni Ren habang inaayos ang kanyang suit. "It's for our future too. After the wedding, you don't have to work this hard anymore. Let Sofia handle the stress. She has fresh ideas, something you've lost lately." Fresh ideas. Iyon ba ang tawag niya sa panunulot? Iyon ba ang tawag niya sa pag-agaw ng pinaghirapan ng iba? Ang sakit ay hindi na lamang nananatili sa aking puso. Kumakalat ito sa bawat ugat ng aking katawan hanggang sa manghina ang aking mga tuhod. Nais kong sumigaw. Nais kong itanong kung nasaan ang lalaking nangako sa akin sa harap ng aking yumaong lola na hinding-hindi niya ako bibitawan. Ngunit ang aking dila ay tila naging paralisado sa tindi ng insultong natanggap. Tumalikod sila sa akin. Lumabas sila ng opisina habang nagtatawanan. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng nagkalat na mga papel na pinaghirapan ko. Ngunit ang tunay na dagok ay dumating nang lumingon ako para kunin ang aking bag at bahagyang nakabukas ang pinto ng conference room sa tapat. Narinig ko ang bulungan nila sa hallway, ang mga salitang hindi para sa aking pandinig. "Ren, paano kung magalit ng husto si Rina?" tanong ni Sofia. Ang boses ay puno ng pait na tamis. "Hayaan mo siya," sagot ni Ren, at ang tono ng kanyang pananalita ay punong-puno ng paghamak. "Rina is just a workhorse, Sofia. Sanay siya sa hirap. Gagamitin ko lang ang utak niya para maipanalo ang kontratang ito. Pero ikaw ang Reyna na ihaharap ko sa mundo. She's just a tool, isang kasangkapan
na madaling palitan kapag pudpud na. Isang kasangkapan, isang tool na patitig ako sa kawalan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako natulog para tulungan siyang bumangon mula sa pagkakalubog sa utang, ang bawat pagkakataong pinatawad ko ang kanyang mga pagkukulang. Lahat ng iyon ay nauwi lang sa pagiging isang gamit na itatapon na dahil may bago na siyang nahanap. Tumulo ang isang butil ng luha, mainit at masakit, bumabakas sa aking pisngi. Ngunit kasabay ng pagpatak nito, sa sahig ay ang unting paglamig ng aking pakiramdam. Ang dating nag-aalab na pag-ibig ay tila binuhusan ng yelo. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Tila isang sumpa na kailangang sagutin. Kung ang tingin mo sa akin ay isang kasangkapan lamang na madaling palitan, ano na lamang ang matitira sa'yo kapag ang kasangkapang ito mismo ang umasak sa mundong itinayo mo? Gusto kitang saktan, Ren, pero ang sarili ko ang mas nasasaktan sa bawat pagpapanggap mo. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo sa kusina ay tila isang mabigat na pintig sa aking sentido. Pinanood ko ang pag-agos nito. Pilit na hinuhugasan ang malagkit na pakiramdam ng pagtataksil na kanina pa nakakapit sa aking balat. Ang katahimikan sa loob ng aming bahay, ang bahay na pinili namin para sa aming pagsasama, ay tila isang malaking kumot na dahan-dahang sumasakal sa akin. Nakahanda na ang paborito niyang ulam sa mesa, ngunit ang amoy ng bawang at luya ay tila naging lason sa aking pangamoy. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang tunay na tunog ng pagdating ng isang magnanakaw ng aking dangal at pangarap. Pumasok si Ren na parang walang nangyaring masama. Ang kanyang mukha ay maliwanag at tila punong-puno ng pagmamahal. Hon, bakit gising ka pa? I told you dapat nagpapahinga ka na. Ang kanyang boses ay malambing. Isang tono na dati-rati ay nagpapakalma sa aking pagod. Ngunit ngayon ay nagpapataas ng balahibo sa aking batok. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi. Ang labi niyang ginamit para tawagin akong kasangkapan ay dait na ngayon sa aking balat. Napapikit ako ng mariin. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking katawan. Ren, bakit mo ginawa yun sa opisina? Mahina kong tanong. Ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa. Tumigil siya sa pagtanggal ng kanyang kurbata at humarap sa akin nang may bakas ng pagtataka o marahil ay pagpapanggap ng pagtataka. Hon, are we really going to talk about this again? Akala ko ba naintindihan mo na? I did that for you. Nakikita ko kung gaano ka nakapagod. Ayaw kong nagkakasakit ang magiging asawa ko bago ang kasal natin. Bakit ba ang hirap mong pasayahin? Tumingin ako sa kanya. Tinitigan ang mga matang dati ay akala ko'y salamin ng katapatan. Para sa akin o para kay Sofia, bahagyang tumigas ang kanyang panga. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas seryoso. Isang senyas na gagamitin na naman niya ang kanyang paboritong armas laban sa akin. Rina, please, don't be so paranoid. Alam mong professional lang ang lahat sa amin ni Sofia. If you're feeling insecure, that's on you, not on me. Masyado mo kasing binibigyan ng mali siya ang bawat galaw ko. This is exactly why I didn't give you the lead role. Your emotions are clouding your judgment. Hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Ang kanyang mga salita ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng aking sarili. Pinapalabas niyang ako ang may kasalanan, na ako ang may problema, na ang sakit na nararamdaman ko ay guni-guni lamang ng isang pagod na isipan. Ito ang laso ng gaslighting, ang sining ng pagpapabaliw sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng tapat. Magpahinga ka na, Hon. I'll just take a shower, sabi niya nang may pilit na ngiti bago iniwan ang kanyang coat sa upuan at tuluyang pumasok sa banyo. Naiwan akong nakatitig sa kanyang suot na jacket. Tila may kung anong magnetismo ang nagtulak sa akin para lumapit doon.
Ang aking kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa bulsa nito. Umaasa na walang makikita. Ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba na nagpapabilis ng tibok ng aking puso. May naramdaman akong maliit na piraso ng papel. Inilabas ko ito at dahan-dahang binuksan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang luxury jewelry store sa Makati. Nanlabo ang aking paningin nang mabasa ko ang halagang nakasulat, katumbas ng 6 na buwan kong sweldo. Ngunit ang mas masakit ay ang deskripsyon ng binili, isang diamond necklace na may pendant na hugis puso. Mabilis na nagbalik sa aking isipan ang nakita ko kanina sa opisina. Ang leeg ni Sofia. May suot siyang bagong kwintas, nakikinang-kinang sa ilalim ng fluorescent light. Isang kwintas na hindi ko kailanman natanggap mula kay Ren sa loob ng 10 taon naming pagsasama. Ang kwintas na binili niya habang sinasabi sa akin na kailangan naming magtipid para sa aming wedding reception. Ang bawat letra sa resibo ay tila naging karayom na isa-isang tumutusok sa aking puso. Ang bawat sentimo ng perang yon ay galing sa mga proyektong ako ang nagtrabaho, ako ang nagpuyat, at ako ang nagtapos. Pinagkakakitaan niya ang aking pagod para lamang palamutian ang kanyang kabit. Narinig ko ang pagpatay ng shower sa loob ng banyo. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. Mabilis kong itinago ang resibo sa loob ng aking palad. Naramdaman ang matalim na kanto ng papel na bumaon sa aking laman. Lumabas si Ren. Nakatapis lamang ng tuwalya at tila walang kaalam-alam na hawak ko na ang ebidensya ng kanyang kataksilan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Ang kanyang amoy ay mabango mula sa sabon. Ngunit sa aking pandama, siya ay nangangamoy kasinungalingan. Galit ka pa ba, Hon? Come on, let's go to bed. Maaga pa tayo bukas para sa meeting sa supplier ng catering. Bulong niya, ang boses ay puno ng maling pangako. Tumingala ako sa kanya. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nais ko mawala. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na ako naniniwala sa kanyang mga mata. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa akin ng liwanag ay tuluyan ng naging kadiliman. Ren? Tawag ko sa kanyang pangalan. Ang aking boses ay matatag, ngunit may dalang pait na hindi niya matatakasan. Sino nga ba ang mas baliw? Ang taong nagsisinungaling o ang taong pilit na pinaniniwalaan ang kasinungalingang alam naman niyang totoo? Natigilan siya. Ang kanyang nangiti ay unti-unting nalaho at ang takot ay dumaan sa kanyang mga mata sa isang saglit na sandali. Ano ang gagawin mo, Ren, kapag nalaman mong ang kasangkapang akala mo ay mananatiling bulag, ay sa wakas ay nakakakita na sa dilim? Anak, ikaw lang ang makakaligtas sa amin. Kung hindi mo tutulungan si Ren na ayusin ang gulong ito, baka mawala ang lahat ng pinaghirapan ng papa niya. Ang boses ni Tita Elena ay nanginginig, puno ng pagsusumamo, na tila bawat salita ay isang mabigat na pasanin na ipinapatong sa aking mga balikat. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang higaan, hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang kanyang mga gamot. Ang silid ay amoy espiritu ng alak at langis. Ang amoy ng katandaan at panghihina na lalong nagpabigat sa aking kalooban. Dahan-dahan kong inilapag ang baso sa maliit na mesa. Tumingin ako sa kanya. Ang babaeng itinuring kong sarili kong ina, simula nang mawala ang aking mga magulang. Siya ang kumupkop sa akin, ang nagpaaral at ang nagparamdam sa akin na may lugar pa ako sa mundong ito. Ito ang tinatawag nilang utang na loob, isang tanikala na kahit anong pilit kong kalasin ay lalong humihigpit sa bawat galaw ko. Tita, alam niyo pong ibinigay ko na ang lahat. Mahina kong sagot. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang inaayos ang kumot niya. Pero si Ren mismo ang nagtulak sa akin palayo. Pinili niya si Sofia.
Hinawakan ni Tita Elena ang aking kamay. Ang kanyang balat ay tuyo at tila papel, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, isang pagkakapit na tila malulunod kung bibitaw ako. Alam ko, Rina, alam kong nagkamali ang anak ko, pero bata pa si Ren, nadadala lang siya ng bugso ng damdamin. Pero ikaw, anak, ikaw ang matatag. Huwag mong hayaang gumuho ang kumpanya dahil lang sa isang pagkakamali. Ayusin mo ang disenyong sinira ni Sofia. Gawin mo ito para sa akin, kung hindi para kay Ren. Ang sakit ng kanyang pakiusap ay mas matindi pa sa sampal ni Ren. Ginagamit niya ang aking pagmamahal at ang utang na loob ko sa kanila para protektahan ang lalaking kasalukuyang sumasaksak sa aking likuran. Ipinapaayos niya sa akin ang gawa ng babaeng umagaw sa aking posisyon para lamang hindi mapahiya ang kanyang anak. Ito ang mabisang paraan ng pagmamanipula. Ang gawin kang biktima habang pinapaniwala kang ikaw ang bayani. Wala akong nagawa kundi ang tumango ng bahagya. Ang bawat pagtango ko ay tila pagpako sa sarili ko sa isang krus na ayaw ko nang pasanin. Kinabukasan, bit-bit ang mga binagong plano na puyat kong tinapos, nagtungo ako sa opisina ni Ren. Nais kong ibigay ito ng mabilis at umalis agad upang hindi na madagdagan ang bigat sa aking dibdib. Ang hallway ng kumpanya ay tahimik. Tanging ang tunog ng aking sariling mga hakbang ang naririnig ko. Bawat isa ay tila nagpapaalala sa akin ng aking sariling kahangalan. Huminto ako sa tapat ng pinto ng kanyang opisina. Bahagya itong nakabukas, sapat na para makita ang nangyayari sa loob. Ang aking hininga ay tila naging yelo sa aking baga nang makita ko sila. Si Ren ay nakaupo sa kanyang swivel chair at si Sofia ay nakakandong sa kanya. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa leeg ni Ren. Ang diamond necklace na nakita ko sa resibo ay kuminang ng tamaan ng ilaw. Tila nangungutya sa aking presensya. Hindi sila nag-uusap tungkol sa trabaho. Ang kanilang mga tawa ay mahina, puno ng kalandian at pagtataksil na tila ba ang buong mundo ay sa kanila lamang. Hinalikan ni Ren ang balikat ni Sofia, isang kilos na puno ng pagmamahal na hinding-hindi niya ipinakita sa akin sa mga huling buwan. Huwag kang mag-alala, Sofia, bulong ni Ren, na sapat na malakas para marinig ko. Aayusin ni Rina ang lahat. Alam kong hindi niya ako matatanggihan. Gagawin niya ang lahat ng maruming trabaho para sa atin. At pagkatapos nito, tayo naman ang magpapakasaya. Naramdaman ko ang pagbagsak ng folder mula sa aking mga kamay. Ang tunog ng mga papel na humahalik sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napalingon silang dalawa. Ang gulat sa mga mata ni Ren ay mabilis na napalitan ng inis. Habang si Sofia naman ay mas lalong isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Ren, isang hayagang pagpapakita ng kanyang tagumpay. Nakatayo ako roon, tila isang rebulto ng kahihiyan. Ang pakiusap ni Tita Elena ay tila naging abo sa aking isipan. Ang utang na loob na dati ay nagbubuklod sa akin sa pamilyang ito ay unti nang nagiging galit. Isang galit na mas matindi pa sa apoy na sumusunog sa aking pagkatao. Hanggang kailan mo kaya kayang panindigan ang pagiging mabuti, Rina, bago ka tuluyang malunod sa sarili mong dugo? Sa bawat ngiti ni Sofia, nakikita ko ang unti-unting pagguho ng kumpanyang itinayo ko sa sarili kong dugo at pawis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko nasasaluin ang bawat piraso ng bumabagsak na pangarap. Ang opisina ay tila naging isang entablado ng mapagkunwaring dula-dulaan. Mula sa aking mesa, pinanood ko ang bawat galaw ni Sofia habang bitbit niya ang mga disenyong ako ang tumapos. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang ipinapakita ang aking gawa sa mga kliyente na tila ba sa kanya ito nagmula. Samamantala, si Ren ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagmamalaki, hindi para sa akin,
kundi para sa babaeng kasalukuyang nagnanakaw ng aking pagkatao. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa, ang mabilis na pagdait ng aking mga daliri sa keyboard ay lumikha ng isang ritmo na tanging ako lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Sa likod ng bawat dokumentong aking binubuksan, may isang katotohanang dahan-dahan kong binubuo. Hindi sapat ang masaktan. Kailangan kong makakita ng malinaw sa gitna ng usok ng kanilang mga kasinungalingan. Rina, pakiprint naman itong latest budget report na ginawa ni Sofia. Utos ni Ren nang hindi man lang tumitingin sa akin. Inilapag niya ang isang USB sa aking harapan na tila ba ako ay isang hamak na utusan lamang. Kinuha ko ang USB nang walang imik. Ang lamig ng metal ay gumuhit sa aking palad. Binuksan ko ang file at doon ko nakita ang katotohanan na hindi nila kayang itago sa likod ng mga magagarang salita. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Si Sofia ay hindi lamang isang mangaagaw ng pag-ibig at talento. Siya ay isang linta na sumisipsip sa yaman ng kumpanya. Ang mga report ay puno ng butas. Ang mga gastusin ay hindi makatarungan. At ang bawat pirma ni Ren sa mga tseke ay tila isang patunay ng kanyang pagkabulag. Nagpatuloy ang gabi at ang katahimikan ng opisina ay nabasag lamang ng mahinang bulungan ni Ren at Sofia sa loob ng kabilang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako lumuluha. Ang bawat salita ng paghamak na narinig ko noon ay naging sandata na ngayon upang patigasin ang aking kalooban. Sinimulan kong kopyahin ang bawat transaksyong kahina-hinala, bawat dokumentong nagpapatunay ng kanilang paglustay sa pondo ng pamilya Kurosawa. Akala mo, siguro, ay hanggang dito na lang ako, Ren. Bulong ko sa aking sarili habang pinapanood ang progress bar ng paglilipat ng mga file. Akala mo ay mananatili akong anino na sumusunod sa bawat utos mo. Eksaktong 10:00 ng gabi nang matapos ko ang lahat. Handa na akong lisanin ang opisina nang ang katahimikan ay biglang maputol ng isang mahaba at paulit-ulit na tunog mula sa teleponong nasa ibabaw ng aking mesa. Isang tawag mula sa labas. Tiningnan ko ang screen. Isang pamilyar na numero mula sa isang malaking bangko. "Hello, Kurosawa Architecture." Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang aking boses. "Good evening. Is this Ms. Rina?" Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay seryoso at tila may dalang masamang balita. Tumatawag kami para i-follow up ang overdue loan payment para sa personal account ni Mr. Ren Kurosawa. 5 buwan na itong hindi nababayaran at ayon sa aming record, ang kumpanya ang ginawang collateral nang hindi dumadaan sa tamang proseso ng board. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng aking mga paa. Ang kumpanyang pilit na isinasalba ni Tita Elena, ay kasalukuyang nakasangla para sa mga personal na luho ni Ren. Magkano po ang kabuuang utang? Tanong ko. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Nang marinig ko ang halaga, tila tumigil ang mundo. Hindi lamang ito libo-libo, milyon-milyon ang nawala. At kasabay nito, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Ren. Lumabas silang dalawa ni Sofia, magkahawak kamay at nagtatawanan. Tila walang kamalay-malay na ang mundong kanilang tinatapakan ay kasalukuyan ng lumulubog sa kumunoy ng utang. Tumingin sa akin si Ren. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng mapang-aping pagtingin. "Bakit narito ka pa, Rina? Umuwi ka na. You look haggard na naman. Baka sabihin ng mga tao ay pinapabayaan ka namin." Huminga ako ng malalim. Ang resibo ng bangko ay tila naging apoy sa aking isipan. "Ren," tawag ko sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na ako yumuko. May tumawag mula sa bangko. "Tungkol sa utang mo." Ang tawa ni Ren ay biglang nalaho. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang si Sofia naman ay mabilis na bumitaw sa kanyang kamay at umiwas ang tingin. "Anong gagawin mo ngayon, Ren? Ang aninong akala mo
ay mananatiling tahimik, ay siya na palang may hawak ng susi sa iyong kulungan. Rina, itabi mo muna ang mga niluto mo. Mas mahalaga ang sasabihin ko sa harap ng ating mga pamilya kaysa sa pagsisilbi mo ng pagkain. Ang boses ni Ren ay umaling-awngaw sa gitna ng aming sala, sapat na malakas para patahimikin ang tawanan ng aming mga kamag-anak. Ito na dapat ang gabi ng aming pamamanhikan, ang tradisyonal na paghaharap ng mga pamilya para selyuhan ang aming pag-iisang dibdib. Ang ancestral house ng mga Kurosawa ay punong-puno ng mga bulaklak at ang amoy ng espesyal na kare-kare na niluto ko simula pa kaninang madaling araw ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango ng mga panauhin. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong tray ng inumin. Ang aking mga kamay ay bahagyang may paltos pa dahil sa init ng kawali at ang aking mga paa ay kumikirot sa loob ng suot kong sapatos na puti. Pinili ko ang pinakamagandang bestido na kaya kong bilhin. Isang simple, ngunit eleganteng puting lace na tila ba isang paghahanda sa aking pagiging asawa. Ngunit sa utos ni Ren, ang lahat ng aking pinaghirapan ay tila naging walang halaga sa isang iglap. Lumingon ako sa paligid. Nakita ko si Tita Elena na nakayuko, umiiwas sa aking tingin. At sa tabi ni Ren, tila isang aninong hindi mapuksa-puksa. Nakatayo si Sofia. Hindi siya dapat narito. Ito ay pagtitipon ng pamilya. Ngunit suot niya ang isang matingkad na pulang bestido na tila ba sinasadyang agawin ang atensyon ng lahat mula sa akin. Bilang tagapagmana ng kumpanya, pagpapatuloy ni Ren, hawak ang isang baso ng alak habang ang kanyang kabilang kamay ay nakalagay sa likod ni Sofia. Nais kong ipaalam sa lahat na pansamantala naming ipagpapaliban ang petsa ng kasal. Kailangan nating ituon ang lahat ng resources at atensyon sa bagong direksyon ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Sofia bilang bagong creative director. Ang bawat salita ni Ren ay tila isang martilyong nagwawasak sa aking bungo. Ang mga kamag-anak namin ay nagsimulang magbulungan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mukha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Sa harap ng aking mga tiyahin, sa harap ng mga taong inaasahan kong magiging saksi sa aking kaligayahan, ako ay binaliwala. Ako ay tinalikuran. Ang aking lalamunan ay tila natuyo, at ang bawat hininga ko ay naging mabigat. Tumingin ako kay Ren, umaasa na makakakita ng kahit kaunting pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit tanging lamig at kawalan ng pakialam ang nahanap ko roon. Pakiramdam ko ay dahan-dahang lumulubog ang sahig na aking kinatatayuan. Ang mga mukha ng mga tao sa paligid ko ay naging malabo, tila mga multo na nanonood sa aking pagkapahiya. Napahawak ako sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ang matulis na kanto ng kahoy ay bumaon sa aking palad, ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa aking dibdib. Isang kasangkapan. Isang tool. Ang mga salitang narinig ko sa opisina ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas masakit, mas mapang-uyam. Lumapit sa akin si Sofia. Ang kanyang mga hakbang ay tila tunog ng isang manunila na dahan-dahang kinokorner ang kanyang biktima. May hawak siyang baso ng pulang alak. Rina, don't take it personally. Bulong niya na sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit. Business comes first, right? Masyado ka kasing emosyonal. Kaya siguro hindi ka makamove on sa mga lumang disenyong ayaw na ng mga kliyente. Ngumiti siya ng napakatamis. Isang ngiting punong-puno ng lason. Sa isang tila aksidenteng pagkilos, bahagyang tumagilid ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang biglaang lamig at lagkit ng pulang alak na tumalsik sa aking puting bestido. Ang likido ay dahan-dahang gumuhit sa tela. Tila isang sariwang sugat na bumubukas sa aking dibdib. Ang puting lace na simbolo sana ng aking bagong simula ay narumihan na ng kulay ng pagtataksil. Walang sino man ang gumalaw. Ang katahimikan sa sala ay tila isang mabigat na parusa.
Pinanood ko ang pagkalat ng mantsa. Nararamdaman ang bawat patak na tumatagos sa aking balat. Narinig ko ang mahinang tawa ni Sofia bago siya nagkunwaring nagulat. Oh my God! I'm so sorry, Rina. My hand slipped. Masyado kasing masikip ang pwesto mo rito. Nakakaharang ka sa dinadaanan. Lumingon ako kay Ren. Inaasahan kong kukuha siya ng table napkin. Inaasahan kong pagagalitan niya si Sofia. O kahit man lang tingnan ako ng may pag-aalala. Ngunit tinalikuran niya ako. Inabutan niya ng bagong inumin si Sofia at nakipagtawanan sa isang pinsan na tila ba ang aking pagkapahiya ay isang libangan lamang. Tumayo ako roon, mag-isa sa gitna ng maraming tao. Ang mantsa ng alak sa aking dibdib ay tila naging isang pulang marka ng kahihiyan na hindi kailanman mabubura. Ang bawat pangarap ko para sa gabing ito, ang bawat hirap ko sa kusina, at ang bawat pagtitiis ko sa loob ng 10 taon ay nauwi lamang sa isang maruming basahan sa paningin nila. Dahan-dahan kong iniangat ang aking tingin at tiningnan ang mga taong dating itinuring kong pamilya. Isang katanungan ang pilit na kumakawala sa aking puso. Isang tanong na punong-puno ng pait at determinasyon. Hanggang kailan mo ba kayang tiisin ang pagiging biktima, Rina? Bago mo mapagtanto na ang dugong dumadaloy sa iyong mga sugat ay ang siya ring apoy na susunog sa kanilang mga kasinungalingan. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Hindi tulad ng mga pangakong binitawan mo sa harap ng maraming tao. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na opisina ay ang asul na silaw mula sa monitor ng computer. Nakaupo ako sa gitna ng katahimikan, ramdam ang lamig na nagmumula sa aircon na tila ba humahalik sa aking mga balat na tuyo na mula sa pait ng nagdaang gabi. Ang aking mga mata ay mahapdi, pagod mula sa pag-iyak na walang tunog. Ngunit ang aking isipan ay gising na gising. Mas matalas pa sa anumang lapis na ginamit ko sa pagguhit ng mga plano ng kumpanyang ito. Dahan-dahan ang bawat paggalaw ng aking mga daliri sa mouse. Ang bawat pagbukas ng folder ay tila pagbukas ng isang kabaong na puno ng mga nabubulok na sikreto. Dito, sa loob ng mga spreadsheet at database na ako mismo ang nag-ayos sa loob ng maraming taon, nahanap ko ang mga bakas ng kanyang kataksilan. Hindi lamang ito tungkol sa mga hiyas na ibinigay niya kay Sofia. Ito ay tungkol sa UN Tubo. Unting pagpatay sa kumpanyang itinayo namin mula sa wala. Napatigil ang aking hininga nang makita ko ang isang nakatagong account. Ang pangalan ng account ay New Beginnings. Isang pangalang punong-puno ng pag-asa. Ngunit ang katotohanan sa loob nito ay punong-puno ng dumi. Dito idinadaan ni Ren ang mga pondo mula sa aming pinakamalalaking kliyente. Isang malaking halaga ang inililipat linggo-linggo patungo sa isang personal na bank account sa ibang bansa. Ang bawat numero ay tila isang sampal sa aking mukha. Ang perang ito ay dapat sana ay para sa sahod ng aming mga tauhan, para sa mga materyales na kailangan sa konstruksyon, at para sa hinaharap na akala ko ay amin. Ngunit ang mas masakit ay ang nakita kong PDF file na nakalakip sa huling transaksyon. 2 etiket, isang flight patungong Switzerland, 2 pangalan ang nakasulat doon, Ren Kurosawa at Sofia Mendez. Ang petsa ng pag-alis, 1 linggo matapos ang aming orihinal na petsa ng kasal. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng aking buong katawan. Ang aking puso ay tila isang basong dahan-dahang nababasag. Bawat piraso ay bumabaon sa aking dibdib. Ganoon na ba ako kawalang halaga sa kanya? Hindi lamang niya ako ipinagpalit. Binalak niyang iwan akong mag-isa para harapin ang mga utang at ang pagbagsak ng kumpanya habang siya ay nagpapakasaya sa piling ng iba. Gamit ang perang, ako ang nagpakahirap na kitain. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinili kong magtrabaho kaysa matulog, ang bawat pagkakataong pinagtanggol ko siya sa harap ng mga kliyente. Lahat ng iyon ay ginamit niya para lamang ihanda ang kanyang pagtakas. Ang utang na loob na palaging ipinapaalala sa akin ni Tita Elena
ay naging isang malaking biro. Ako ang nagbabayad ng utang, pero sila ang kumukuha ng tubo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinilit kong huwag itong hayaang pumatak. Sa pagkakataong ito, hindi luha ang kailangan ko, kundi katibayan. Kinuha ko ang aking external drive at sinimulang kopyahin ang lahat ng dokumento. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng disk sa loob ng drive ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanilang kaligayahan. Ngunit sa gitna ng aking pagmamadali, biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Ang pintig ng aking puso ay naging kasing bilis ng isang takbong walang patutunguhan. Naririnig ko ang mabibigat na hakbang ng sapatos na papalapit sa pintuan ng opisina. Ang tunog ng susi na pumapasok sa lock ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Mabilis kong hinugot ang drive at isinara ang monitor, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay bumukas ng malakas at tumama sa dingding. Nakatayo roon si Ren. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Amoy alak siya at ang kanyang kurbata ay maluwag na. Tila ba galing siya sa isang gabing puno ng kasiyahan habang ako ay narito sa dilim. Rina, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. Lumakad siya palapit sa akin. Ang kanyang anino ay dahan-dahang lumalamon sa kinalalagyan ko. Bakit nakabukas ang computer ko? Ano ang hinahanap mo? Hindi ako makagalaw. Ang external drive ay mahigpit na nakatago sa loob ng aking palad. Ang matatalim na kanto nito ay bumaon sa aking laman. Tumingala ako sa kanya. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang matatag na tingin. Ren, akala ko ay nasa site ka. Sagot ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig, ngunit pilit kong pinanatili ang lamig nito. Huwag mo akong sagutin ng tanong, Rina. Sigaw niya, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso, isang hawak na puno ng pagkontrol at takot na mabuksan ang kanyang mga sikreto. I know you're up to something. Masyado ka nang nagiging mapangahas nitong mga nakaraang araw. Akala mo ba hindi ko alam na pinapakialaman mo ang mga records? Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Sapat na para maamoy ko ang pait ng alak sa kanyang hininga. Tandaan mo, Rina, wala ka kung wala ang pamilya ko. Isang basura ka lang na pinulot namin sa kalsada. Huwag mong subukang kalabanin ako. Dahil sa isang iglap, kaya kitang ibalik kung saan ka nanggaling. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na takot ang naramdaman ko. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan kong ituring akong basura ng lalaking ito. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig ko ang mahinang pagtunog ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang notification mula sa system na hindi ko inasahan. Isang alerto na may nag-log in sa bank account ng kumpanya sa mismong sandaling iyon. Sino ang gumagawa niyon kung kami lang dalawa ang narito? Napatingin din si Ren sa cellphone ko. Ang kanyang panga ay tumigas at ang takot na dumaan sa kanyang mga mata ay hindi niya naitago. Binitiwan niya ang aking braso at mabilis na kinuha ang phone, ngunit huli na. Ang screen ay namatay. Iniwan kaming dalawa sa gitna ng tensyong, tila sasabog na anumang sandali. Ano na ang gagawin mo ngayon, Ren? Kapag nalaman mong hindi lang ako ang may hawak ng iyong leeg, mag-impake ka na, Rina. Hindi lang ang posisyon mo sa kumpanya ang nakuha ko. Dahil sa loob ng sinapupunan ko, dala-dala ko na ang tanging dahilan kung bakit hinding-hindi ka nababalikan ni Ren. Ang boses ni Sofia ay tila hapdi ng asido sa aking pandinig. Nakatayo siya sa tapat ng aking mesa, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang balakang, at ang kanyang labi ay may disuot na kulay dugong lipstick na tila ba sumasalamin sa tindi ng kanyang pagnanasang saktan ako. Ang diamond necklace na ninakaw nila mula sa aking pagod ay kumikinang sa kanyang leeg, isang maningning na simbolo ng kanilang kawalang hiyaan. Dahan-dahan kong
Ibinaba ang hawak kong ballpen. Ang aking mga kamay ay malamig, ngunit ang aking dugo ay tila kumukulo sa loob ng aking mga ugat. Tumingin ako sa kanya. Tinitigan ang kanyang mga mata na punong-puno ng mapanuring tuwa. Ang maskara ng isang inosenteng biktima na palagi niyang isinusuot sa harap ni Ren ay tuluyan ng natanggal. Ang kaharap ko ngayon ay ang totoong Sofia, isang babaeng handang pumatay ng dangal para lamang sa sariling ambisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Mahina kong tanong. Pilit na pinapanatili ang kalmado sa aking boses kahit na ang bawat himaymay ng aking puso ay tila hinihiwa ng kutsilyo. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi bago siya kumuha ng isang maliit na sobre mula sa kanyang mamahaling bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng aking mga blueprint ng may diin. Tila ba ito ang huling pako sa aking kabaong? Tingnan mo ang ultrasound na yan, Rina. 2 buwan na. Habang nagpupuyat ka sa paggawa ng mga plano para sa kumpanya, kami ni Ren ay abala sa paggawa ng plano para sa sarili naming pamilya. Isang pamilyang hinding-hindi mo maibibigay sa kanya dahil masyado kang lunod sa trabaho. Naramdaman ko ang biglaang paghinto ng mundo. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila naglaho. Iniwan akong humihingal sa gitna ng kawalan. Ang larawang itim at puti na nasa loob ng sobre ay tila isang malaking biro, isang sumpa na sumira sa 10 taon kong pag-aalaga sa aming relasyon. Ang bawat gabi na pinili kong tapusin ang trabaho ni Ren para hindi siya mapagalitan ng kanyang ina. Ang bawat sakripisyo ko para sa kanyang karera. Lahat ng yon ay itinapon niya para sa isang sandaling kaligayahan. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat buto ko ay tila nagre-rebelde sa sakit. Lumapit si Sofia sa akin. Ang kanyang amoy na pabango ay tila amoy ng pagkabulok sa aking pang-amoy. Wala ka ng laban, Rina. Isang basura ka na lang sa buhay ni Ren. Isang kasangkapan na tapos na niyang pakinabangan. Kaya kung ako sa'yo, aalis na ako bago ka patuluyang mapahiya sa harap ng lahat. Isinandal niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mapang-asar na ngiti ay tila isang hamon na hindi ko na kayang palampasin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng kahihiyang natanggap ko sa pamamanhikan, at ang lahat ng utang na loob na sumasakal sa akin ay biglang naglaho. Ang natira na lamang ay ang apoy ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. Ang tunay na tunog ng isang malakas na palad na dumaapo sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Napalingon ang ulo ni Sofia sa lakas ng aking sampal. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang pulang lipstick ay bahagyang kumalat sa gilid ng kanyang labi. Ang katahimikan sa opisina ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Rina, anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at hindi makapaniwalang sakit. Hawak niya ang kanyang namumulang pisngi at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Ang paborito niyang paraan para magmukhang biktima. Hindi ako natinag. Humakbang ako palapit sa kanya. Ramdam ang bawat tibok ng aking puso na tila isang tambol ng digmaan. Huwag na huwag mo akong susubukan, Sofia. Ang sampal na yan ay hindi para sa pang-aagaw mo kay Ren. Dahil sa totoo lang, isinasoli ko na siya sa basura kung saan siya nararapat. Ang sampal na yan ay para sa kawalan mo ng respeto sa 10 taon na itinayo ko ang kumpanyang kasalukuyan mong kinakapitan. Dinuro ko siya gamit ang aking nanginginig na daliri, ngunit ang aking tingin ay kasing talim ng kidlat. Matuto kang rumespeto sa taong nagpakain sa'yo habang ikaw ay abala sa paglalandi. At tungkol sa batang iyan, kung totoo man na dala-dala mo ang anak ni Ren, kaawaan siya ng Diyos dahil ang nanay niya ay isang ahas at ang tatay niya ay isang magnanakaw. Bago pa siya makasagot, nakita ko ang anino ni Ren sa may pintuan. Nakatayo siya roon,
gulat at galit ang makikita sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na hinintay ang kanyang mga salita ng pagtatanggol kay Sofia. Tinalikuran ko silang dalawa at kinuha ang aking bag. Ngunit bago ako lumabas, tumigil ako sa tapat ni Ren at bumulong ng sapat na malakas para marinig nilang dalawa. Ang maskara nyo ay wala ng silbi, Ren. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi ang kumpanya ang mawawala sa akin, kundi kayo ang mawawalan ng hininga sa ilalim ng mga kasinungalingang itinayo nyo. Ano ang gagawin mo, Rina, kapag nalaman mong ang sampal na binitawan mo ay simula pa lamang ng isang digmaang hindi mo inaasahang magiging madugo para sa iyong puso? Ang pag-ibig na walang respeto ay parang bahay na itinayo sa buhangin, madaling gumuho, madaling anurin ng bawat agos ng katotohanan. Pagkatapos ng gabi ng sampal at pasabog ni Sofia, hindi ako umiyak. Ang mga luha ko ay tila natuyo na. Naging mga kristal ng galit na nagpapatigas sa aking kalooban. Habang ang buong bahay ng mga Kurosawa ay natutulog, narito ako sa maliit na sulok ng aking silid, nakatitig sa lumang litrato ni Lola Amparo. Siya ang tanging taong naniwala sa akin bago pa man ako naging tanyag na arkitekto. Sa aking alaala, tila naririnig ko ang kanyang malambing ngunit matatag na boses. Rina, anak, tandaan mo na ang isang puno ay hindi lumalago sa ilalim ng anino ng isa pang punong ayaw siyang pasikatan ng araw. Humanap ka ng sarili mong lupa. Humanap ka ng sarili mong liwanag. Noon, hindi ko naintindihan ang kanyang sinabi. Akala ko, ang pagiging anino ni Ren ay tanda ng pagmamahal. Akala ko, ang pagpapakubli ng sarili kong galing para sa kanyang pangalan ay bahagi ng aking sakripisyo. Ngunit ngayon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa wakas ay nagising na ako. Ang utang na loob ko kay Tita Elena ay binayaran ko na ng 10 taon ng aking buhay. Pawis at talino, sapat na yon. Hindi ko kailangang ialay pati ang aking kaluluwa sa altar ng kanilang kasakiman. Dahan-dahan kong binuksan ang aking laptop. Sa bawat pagpindot ko sa keyboard, nararamdaman ko ang pagputol ng bawat hibla ng tanikalang nag-uugnay sa akin kay Ren. Sinimulan kong irehistro ang sarili kong kumpanya, ang RH Design and Partners. Ito ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang aking deklarasyon ng kalayaan. Bago sumikat ang araw, lumabas ako sa kusina. Nakita ko ang isang maliit na lalagyan sa ibabaw ng counter, isang garapon ng maalat at malapot na bagoong na ginamit ko sa pagluluto noong isang araw. Tiningnan ko ang aking daliri, ang suot kong singsing na brilyante na ibinigay ni Ren noong gabi ng aming engagement. Ang singsing na ito ay simbolo sana ng aming walang hanggang pag-ibig. Ngunit ngayon, nakikita ko na lamang dito ang mukha ni Sofia at ang bawat kasinungalingan ni Ren. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahan kong hinubog ang singsing mula sa aking daliri. Ang tunog ng paglubog ng mamahaling alahas sa loob ng malapot at madilim na bagoong ay tila isang musika sa aking pandinig. Hindi na ito kuminang. Nababalot na ito ng pait at alat ng katotohanan. Hinayaan ko itong lumubog doon, kasama ng lahat ng pangarap na itinayo ko sa tabi ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Enjoy your ring, Ren. Diyan iyan nararapat sa gitna ng dumi at baho ng iyong kataksilan. Bulong ko sa hangin. Kinabukasan, nagtungo ako sa isang lumang gusali sa dulo ng syudad. Doon ko hiningi ang tulong ni Architect Santos, ang dati kong mentor, na matagal ko nang hindi nakakausap dahil pinagbawalan ako ni Ren. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit may kasamang pag-asa. Bumalik ka na sa iyong sarili, Rina, sabi niya habang iniaabot sa akin ang isang bagong blueprint. Matagal ka nang hinihintay ng mundo ng arkitektura. Huwag mong hayaang ang isang maling tao ang magdikta ng iyong katapusan. Hawak ang mga dokumento ng aking bagong simula. Naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi na ako ang Rina na takot maiwan. Hindi na ako ang Rina na laging nagsasabi ng opo kahit na nasasaktan na.
Eksaktong 3:00 ng hapon nang matanggap ko ang isang email. Ito ay isang kumpirmasyon mula sa Department of Trade and Industry. Ang RH Design and Partners ay opisyal ng rehistrado. Ngunit ang mas nakakagulantang ay ang kasunod na mensahe mula sa isang hindi kilalang sender. Isang listahan ng lahat ng supplier na kasalukuyang binabayaran ni Ren para sa proyektong ninakaw nila sa akin. At sa dulo ng listahan, may isang pangalan na hindi ko inaasahan. Isang taong nasa loob mismo ng kumpanya ni Ren na handang maging aking mga mata at tainga. Sino ang taong ito at bakit niya ako tinutulungan? Habang tinitingnan ko ang listahan, isang plano ang dahan-dahang nabuo sa aking isipan. Ang pagbagsak ng tore ni Ren ay hindi mangyayari sa isang iglap. Ito ay mangyayari ng dahan-dahan, bawat pako, bawat semento, hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang kanyang sariling kawalang-hiyaan. Ang bawat maling pundasyon ay laging nagtatapos sa pagguho. Gaano man kaganda ang pinturang ipinantapal mo rito upang itago ang mga bitak ng kataksilan. Ang balita ay mabilis na kumalat, na parang apoy sa tuyong talahiban. Nakaupo ako sa tapat ng aking lumang mesa, hawak ang isang tasa ng mainit na kape habang pinapanood sa screen ng television ang kaguluhang nangyayari sa site ng Kurosawa Grand Tower. Ang toring iyon, ang pangarap ni Ren, ang proyektong dapat sana ay mag-aangat sa kanyang pangalan sa rururok ng tagumpay. Ngunit sa mga sandaling ito, ang toring iyon ay simbolo na lamang ng isang malaking kabiguan. Naririnig ko mula sa report ang ingay ng mga sirena ng ambulansya at ang hiyawan ng mga trabahador. Ayon sa balita, biglang nagkaroon ng malaking bitak sa pangunahing kolum ng gusali habang ibinubuhos ang semento para sa ika-10 palapag. Ang buong konstruksyon ay itinigil at ang mga investor ay nagsisimula ng mag-alangan. Ang bawat hakbang ng pagguho ng gusali ay tila tunog ng isang malaking kampana na nagbababala sa nalalapit na pagtatapos ng kaharian ni Ren. Dahan-dahan kong inibaba ang tasa. Alam ko kung bakit nangyayari ito. Ang disenyong ipinaayos sa akin ni Tita Elena ay sadyang iniwan ko na may isang munting butas, isang pagkakamali sa kalkulasyon ng load-bearing capacity na tanging isang bihasang arkitekto lamang ang makakapansin. Inasahan ko na dahil sa kayabangan ni Sofia, hindi na niya susuriin ang aking gawa. Inasahan ko na dahil sa pagkabulag ni Ren, paniniwalaan niya ang bawat guhit na ibibigay ko ng walang pag-aalinlangan. Ang butas na yon ay hindi nakamamatay, ngunit sapat na yon upang itigil ang operasyon at magdulot ng milyon-milyong pisong lugi. Ito ang bunga ng kanilang pagtitiwala sa isang taong tinuring nilang kasangkapan lamang. Ngayon, ang kasangkapang yon ay naging isang anay na dahan-dahang kumain sa kanilang pundasyon. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Si Ren. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko lang itong tumunog ng tumunog hanggang sa mapuno ang aking inbox ng kanyang mga mensahe. Rina, please answer. We have a problem at the site. Rina, nasaan ka? Kailangan ka namin ni Mama. Rina, nagmamakaawa ako. Ikaw lang ang nakakaalam ng detalye ng blueprint na ito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Noong ako ang nagmamakaawa para sa kaunting respeto, tinalikuran niya ako. Noong ako ang umiiyak dahil sa sakit, pinili niyang tumawa kasama si Sofia. Ngayon, ang gulong na kanilang pinaikot ay bumalik na sa kanilang sariling harapan. Hindi nagtagal, narinig ko ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas ng aking maliit na apartment. Ang tunog ng pagpreno ay tila isang desperadong huling hininga. Sumunod ang sunod-sunod at malalakas na katok sa aking pinto. Bawat isa ay tila gustong gibain ang kahoy na harang sa pagitan namin. Dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Ren. Ang kanyang kurbata ay wala na, ang kanyang barong
ay gusot-gusot at basa ng pawis, at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay sa loob ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, punong-puno ng takot at pagod. Wala na ang mapagmataas na Ren Kurosawa na nakita ko noong gabi ng pamamanhikan. Rina, ang boses niya ay nanginginig. Tila ba mawawalan siya ng malay anumang sandali. Rina, tulungan mo ako. Nag-collapse ang structural support ng North Wing. Ang mga engineer, hindi nila mahanap ang problema sa binigay mong plano. Sinasabi nila na may mali sa calculation. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang bahid ng emosyon. Mali sa calculation? Hindi ba't si Sofia ang nag-review ng huling draft? Siya ang lead architect, di ba? Napayuko si Ren. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak sa bigat ng kahihiyan. Sofia! She doesn't know what to do. Umiiyak lang siya sa opisina. Rina, please. This is my father's legacy. Kung hindi ito maayos, makukulong ako. Mawawala ang lahat sa amin. Gagawin ko ang lahat, Rina. Sabihin mo lang ang kailangan mo. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay malamig at nanginginig. Ito ang lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon. Ito ang lalaking inalayan ko ng lahat. Ngunit habang tinitingnan ko siyang nakaluhod sa aking harapan, wala na akong nararamdamang kahit anong kurot sa aking puso. Ang lahat ng pag-ibig ko ay tila naging abo na tinangay na ng hangin. Gagawin mo ang lahat? Tanong ko. Ang aking boses ay malamig pa sa simoy ng madaling araw. Oh, Rina, kahit ano. Sagot niya ng may pag-asa sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ang bawat tibok ng aking puso na tila isang huling paalam. Isang desisyon ang kailangan kong gawin. Isang desisyon na magtatakda kung ako ba ay magiging tulad nila o kung ako ba ay lalakad sa landas ng tunay na katarungan. Tumayo ka dyan, Ren, sabi ko habang dahan-dahang binibitiwan ng kanyang kamay. Tutulungan kita, pero hindi dahil sa'yo at lalong hindi dahil kay Sofia. Tutulungan kita dahil ayaw kong madumihan ang pangalan ng propesyong minahal ko dahil sa kawalang ingat mo. Isang liwanag ng tuwa ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idinagdag ko ang huling kondisyon na alam kong magpapabago sa lahat. Pero may isang kapalit. Bukas, sa harap ng board of directors at ng lahat ng investors, aaminin mo ang katotohanan. Aaminin mo na ninakaw niyo ang disenyo ko at ibabalik mo sa akin ang lahat ng kredito at posisyong kinuha mo. At pagkatapos niyon, aalis ka sa buhay ko ng tuluyan. Natigilan si Ren. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata, mas matindi kaysa kanina. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang malalim na bangin na wala ng tulay na magdudugtong. Handa ka na bang isakripisyo ang iyong huling piraso ng dangal, Ren, para lang isalba ang iyong yaman? O mas pipiliin mo ang tuluyang pagguho ng iyong tore kasama ang lahat ng iyong mga kasinungalingan? Mabuti naman at dumating ka na, Rina. Akala ko ay tatakasan mo na ang obligasyon mo sa pamilya ko. Halika rito. Maupo ka sa tabi ni Sofia at simulan mo nang ipaliwanag sa mga investor kung paano natin aayusin ang gusaling ito. Ang boses ni Ren ay punong-puno ng pekeng sigla, isang desperadong pagtatangka na ipakita sa mga taong nasa loob ng boardroom na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Nakaupo siya sa kabisera ng mahabang mesa na gawa sa makintab na nara, habang si Sofia naman ay nasa kanyang kanan, pilit na itinatago ang pamumula ng kanyang mga mata sa likod ng makapal na makeup. Ang bawat investor sa silid ay tila mga bitreng naghihintay ng pagkakataong malapa ang natitirang laman ng kumpanya. Tumigil ako sa pintuan. Hindi ako lumapit sa bakanteng upuan sa tabi ni Sofia na itinuturo ni Ren. Sa halip, nanatili akong nakatayo ng tuwid.
Suot ang aking pinakamatalas na business suit na kulay abo. Isang baluti na sumisimbolo sa aking bagong pagkatao. Ang bawat hibla ng aking damit ay tila nagpaparamdam sa akin ng lakas na matagal kong ibinaon sa ilalim ng aking mga sakripisyo. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko patungo sa kabilang dulo ng mesa, ang pwesto na nakalaan para sa kinatawan ng Vanguard Group, ang pinakamalaking investment firm na kasalukuyang tanging pag-asa ni Ren para hindi tuluyang mabangkarote. "Rina, anong ginagawa mo riyan?" tanong ni Ren. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa gulat. "Ang upuan mo ay narito sa tabi ko. Huwag kang makipagbiruan ngayon. Nakataya ang lahat sa pulong na ito." Isang matipid na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Isang ngingiting hindi umabot sa aking mga mata. "Mr. Kurosawa, tila nagkakaroon tayo ng malaking hindi pagkakaunawaan." Ang aking boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang hatol ng hukom. "Hindi ako narito bilang empleyado mo. At lalong hindi ako narito para isalba ang iyong pangalan sa ilalim ng iyong mga utos." Inilabas ko mula sa aking bag ang isang gintong plaka at maingat itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Nakasulat doon sa malalaking letra, Architect Rina Hasegawa, Chief Technical Consultant, Vanguard Group. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Nakita ko ang huwenti-unting pagbagsak ng panga ni Ren. Ang baso ng tubig na hawak ni Sofia ay bahagyang nayanig. Lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa takot na kasalukuyang bumabalot sa kanyang puso. "Chief? Consultant?" Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Paano? Kailan pa?" Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko ang mga investor na ngayon ay nakatuon na ang lahat ng atensyon sa akin. "Ginoong Kurosawa, ang Vanguard Group ay pumayag na suriin ang posibilidad ng pag-invest sa inyong proyekto sa isang kondisyon, na ako ang magsasagawa ng full technical audit. At ayon sa aking paunang pagsusuri, ang structural failure sa North Wing ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay bunga ng kapabayaan, pandaraya sa materyales at isang disenyong ipinilit kahit hindi akma sa kapasidad ng lupa." Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Ren. Tinitigan ng lalaking akala ay habang buhay akong magiging sunod-sunuran. Ang toring itinayo niyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay nagsisimula ng bumigay, Ren. At narito ako hindi para ituloy ang inyong nasimulan, kundi para tiyakin na ang katarungan ay maibibigay sa tunay na may-ari ng disenyong ito. Tumayo si Ren. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa tindi ng galit at kahihiyan. "Renee, traitor ka. Ginamit mo ang pamilya ko. Binigyan ka namin ng lahat at ito ang igaganti mo." Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ng bawat tibok ng aking puso na tila isang huling paalam sa nakaraan. "Hindi, Ren. Binigyan kita ng lahat. Ng 10 taon ng buhay ko, ng talino ko, at ng katapatan ko. Ngunit tinapon mo ang lahat ng yon para sa isang aninong walang saysay. Ang Vanguard Group ay magpapatuloy sa audit. At kung mapapatunayan ang aking mga hinala, hindi lamang ang kumpanya ang mawawala sa inyo. Haharap kayo sa batas sa salang corporate fraud at plagiarism." Tinalikuran ko ang mesa at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Ang tunog ng aking bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpako sa huling pag-asa ni Ren. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, huminto ako at lumingon muli kay Sofia, na ngayon ay nakatitig sa akin ng may halong puot at inggit. "Sofia!" Tawag ko sa kanyang pangalan ng may seryosong tono. Ang tunay na arkitekto ay hindi lamang nagtatayo ng mga pader. Nagtatayo rin siya ng tiwala. At sa pagkakataong ito, kahit gaano karaming semento ang ibuhos nyo,
Hindi niyo na kailanman maitatayo ang tiwalang winasak niyo. Lumabas ako ng silid nang hindi lumilingon. Ngunit sa aking paglalakad sa hallway, naramdaman ko ang mabilis na paglapit ng isang tao mula sa aking likuran. Ang tunog ng mabilis na paghinga ay tila isang babala ng isang bagyong hindi pa tapos. Sino ang susunod na hahadlang sa aking landas? At hanggang saan ang kayang gawin ni Ren upang mapanatili ang kanyang tore bago ito tuluyang maging abo? Ang bawat kasinungalingan ay parang isang pader na walang semento. Sa una ay mukhang matibay, ngunit sa isang malakas na ihip ng katotohanan, ito ay guguho at lalamon sa mismong taong nagtayo nito. Ang kapaligiran sa loob ng opisina ni Ren ay naging kasing lamig ng sementeryo. Nakatayo ako sa gitna, bitbit ang isang folder na hindi lamang naglalaman ng mga technical na audit, kundi ng mga piraso ng katotohanang matagal nang itinatago sa ilalim ng mga makukulay na damit at mamahaling pabango ni Sofia. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng dumilim at ang mahinang dagundong ng paparating na kulog ay tila isang babala ng isang malaking paghuhukom. "Rina, ano na naman ito?" Ang boses ni Ren ay paos. Puno ng takot na tila ba bawat hininga niya ay may kasamang tinik. Nakatingin siya sa mga dokumentong inilatag ko sa kanyang mesa. Ang mga resibo ng ospital at ang resulta ng isang pagsusuri na hindi niya kailanman inasahan. Tiningnan ko si Sofia. Ang kanyang muka, na dati ay punong-puno ng kayabangan, ngayon ay kasing puti na ng pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang hinahawakan ng kanyang tiyan ang kanyang huling sandata para manatili sa piling ni Ren. Ang maternity fees na binabayaran ng kumpanya buwan-buwan. Simula ko, ang boses ko ay kalmado ngunit bawat salita ay tila isang hagupit ng latigo. Hindi iyon para sa check-up ng isang sanggol, Ren. Kung susuriin mong mabuti ang mga code sa resibo, makikita mong ang perang iyon ay napupunta sa isang cosmetic surgery clinic sa Makati para sa mga filler at botox ni Sofia. At ang ultrasound na ipinagmamalaki niya sa akin, kinuha ko ang isang kopya ng orihinal na larawan mula sa folder at iniharap kay Ren. Ito ay galing sa isang medical blog sa internet na inupload 5 taon na ang nakalilipas. Sofia was never pregnant, Ren. Ginamit niya ang isang hindi totoong buhay para lamang makuha ang iyong awa at proteksyon habang uent-unti niyang ninanakaw ang iyong kumpanya. Ang tunog ng paghinga ni Ren ay naging mabilis at mabigat. Lumingon siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal nang naipon. "Totoo ba ito, Sofia? Sumagot ka." "Ren, honey, don't believe her. Sinisiraan lang niya ako dahil gusto niyang bumalik sa'yo." Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Lumapit siya kay Ren at pilit na humawak sa kanyang braso. Ngunit sa pagkakataong ito, marahas siyang itinulak ni Ren palayo. "Huwag mo akong hawakan!" Sigaw ni Ren at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. "Pinagkatiwalaan kita. Ipinagpalit ko si Rina sa'yo dahil akala ko ay ikaw ang magbibigay sa akin ng pamilyang gusto ko. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo akong tanga. Ginawa mo akong kasangkapan para sa mga luho mo." Lumapit ako ng bahagya. Nararamdaman ang bawat tibok ng aking puso na tila isang huling paalam sa pait ng nakaraan. Hindi lang yan, Ren. Ang mga disenyong ipinagmamalaki niya, lahat iyon ay kinuha niya sa mga lumang sketchbooks ko na ninakaw niya sa archive. Kaya hindi niya maayos ang problema sa site dahil hindi niya naiintindihan ang kaluluwa ng disenyong ninakaw niya. Si Sofia ay napaupo sa sahig, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang makeup ay nagsimulang kumalat dahil sa mga luhang hindi na para sa pagpapanggap, kundi para sa takot. Wala na ang reyna ng Kurosawa architecture. Ang natira na lamang ay isang babaeng hubad, ang katotohanan. Isang mga agaw na nawalan ng lahat ng ninakaw niya. "Umalis ka na." Ang boses ni Ren ay naging mahina, ngunit puno ng pait. "Umalis ka sa kumpanyang ito at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin.
Lahat ng ibinigay ko sa'yo, ang kotse, ang kondo, ang mga alahas, lahat iyon ay babawiin ko. Ren, please, wala akong mapupuntahan. Pagsusumamo ni Sofia, ang kanyang mga kamay ay nakataas, na tila ba humihingi ng tawad sa isang batalang hindi na siya naririnig. Ngunit tinalikuran siya ni Ren. Eksaktong sa sandaling iyon, ang ulan ay biglang bumuhos ng malakas sa labas. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa salamin ng bintana ay tila mga palakpak para sa katarungang sa wakas ay nakamit na. Pinanood ko kung paano kinaladkad ng mga security guard si Sofia palabas ng gusali. Ang kanyang pulang bestido, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay basang-basa at dikit na sa kanyang katawan. Nakatayo siya sa gitna ng ulan, mag-isa, sa mismong lugar kung saan niya ako pinagtawanan noon. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa oras na kailangan nating makita ang hustisya. Lumingon si Ren sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, puno ng hiling na sana ay maibalik ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inunahan ko na siya. Huwag ka nang magsalita, Ren. Hindi mo na mababawi ang lahat ng nasira mo. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa elevator. Ngunit sa aking pagbaba, isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone. Isang larawan ni Tita Elena na nakahiga sa kama ng ospital at sa tabi niya ay isang taong hindi ko inaasahang makikita roon. Sino ang taong ito? At ano ang tunay na motibo niya sa pananatili sa tabi ng pamilya Kurosawa ngayong gumuho na ang lahat? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa isang sorry dahil ang salitang paumanhin ay hindi kailanman magiging sapat na pambura sa 10 taong ginamit mo lang ako para sa sarili mong kapakanan. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin sa loob ng pasilyo ng ospital ay tila sumasakal sa aking paghinga. Ang bawat hakbang ko sa puting tile ay lumilikha ng mahinang tunog na umaalingaw-ngaw sa katahimikan, tila isang paalala na narito na naman ako sa isang lugar na puno ng pait at pagsusumamo. Huminto ako sa tapat ng silid ni Tita Elena. Sa kabila ng salamin, nakita ko siyang nakahiga, napapaligiran ng mga makinang ang tanging ginagawa ay magbigay ng ritmo sa nakatutulig na katahimikan ng kwarto. Dahan-dahan kong pinuwersa ang aking mga kamay na buksan ang pinto. Doon, sa tabi ng higaan, nakita ko si Ren. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang boses na punong-puno ng kayabangan. Ang kaharap ko ngayon ay isang lalaking durog. Isang lalaking nawalan ng kumpanya, nawalan ng kabit at ngayon ay muntik nang mawalan ng ina. Naramdaman ni Ren ang aking presensya. Mabilis siyang nag-angat ng tingin at sa isang iglap, nakita ko ang isang kislap ng pag-asa na tila ba ako ang kanyang huling tagapagligtas. Rina, dumating ka. Ang boses niya ay basag, puno ng desperation na tila ba isang tuyong lupang nagmamakaawa para sa ulan. Tumayo siya at sinubukang hawakan ang aking kamay. Ngunit bago pa man dumait ang kanyang balat sa akin, dahan-dahan akong humakbang pabalik. Ang hawak na dati ay itinuturing kong tahanan, ngayon ay tila isang maruming alaala na ayaw ko nang maramdaman. Nandito ako para kay Tita Elena, hindi para sa'yo. Malamig kong sabi. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ano ang sabi ng doktor? Napayuko si Ren. Ang kanyang mga daliri ay pilit na pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang barong na tila ba doon niya kukunin ang lakas na magsalita. Mild stroke kay Rina. Dahil daw sa tindi ng stress at sa nangyari sa kumpanya. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat hinayaan na magkagulo ang lahat. Dahil kay Sofia, muli niyang sinubukang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig muli. Rina, please, patawarin mo ako. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako naging bulag. Ikaw ang nagpatakbo ng buhay ko.
Ikaw ang nag-alaga sa amin ni Mama. Without you, I'm nothing. Please, bumalik ka na. Ayusin natin ang lahat. Para kay Mama. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang puno ng pait na tila ba bawat tunog ay isang sampal sa kanyang muka. Para kay Mama. Ren, gagamitin mo na naman ba ang kalagayan ni Tita para manipulahin ako? Ganyan ka ba talaga? Kawalang hiya. Ginamit mo ang talino ko para sa career mo. Ginamit mo ang pag-ibig ko para sa luho niyo ni Sofia. At ngayon, gagamitin mo ang sakit ng ina mo para makuha ang kapatawaran ko. Lumakad ako, palapit sa kanya. Ramdam ang bawat pintig ng aking puso na tila isang tambol ng katotohanan. Ang pagsisisi ay hindi isang shortcut para makuha ang mga bagay na itinapon mo. Itinapon mo ako, Ren. Itinuring mo akong kasangkapan. At ang mga kasangkapan, kapag nasira, hindi na kayang magmahal muli sa taong sumira nito. Eksaktong sa sandaling iyon, naririnig ko ang mahinang paggalaw mula sa higaan. Si Tita Elena ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang kanyang muka ay bahagyang nakatagilid, bakas ang paralisis sa isang panig ng kanyang labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang nagsasabi ng lahat ng hindi niya kayang bigkasin. Na. Ang boses niya ay halos isang bulong, isang hirap na tunog na tila ba bawat letra ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang paghihirap. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman ko ang munting haplos ng kanyang mga daliri na palagi kong tinitingnan, ang alaala ng mga hapon na tinuruan niya akong magluto. Ang mga gabing binuo niya ang loob ko noong nawala ang aking mga magulang. Ngunit sa likod ng pagmamahal na yon, may kasamang katotohanang masakit tanggapin. Tita, magpahinga na po kayo. Bulong ko habang pinapahira ng kanyang mga luha. Tumingin si Tita Elena kay Ren at pagkatapos ay bumalik sa akin. Tawad, anak. Ang kanyang boses ay tila isang pakiusap na nagmumula sa isang pusong alam ang pagkakamali ng kanyang pinalaki. Huminga ako ng malalim. Ang bigat ng utang na loob at ang pait ng kataksilan ay tila nagbabanggaan sa loob ng aking dibdib. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang lalaking nakasuit, hawak ang isang briefcase. Ito ang lalaking nakita ko sa larawan sa aking cellphone. Si Attorney Aris, ang matalik na kaibigan at abogado ng yumaong papa ni Ren. I'm sorry to interrupt, sabi ni Attorney Aris. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng emosyon. But I have instructions from the board. Architect Rina, kailangan nating pag-usapan ang huling testamento ni Mr. Kurosawa Sr. May mga provision doon na hindi kailanman binuksan. Hanggang ngayon, nanlaki ang mga mata ni Ren. Testamento? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng ari-arian ay napunta na sa amin ni Mama. Tumingin si Attorney Aris kay Ren ng may halong habag. Hindi lahat, Ren. Ang kumpanya ay hindi mo pag-aari hanggat hindi mo natutupad ang isang kondisyon. At dahil sa audit na ginawa ni Architect Rina, napatunayan na hindi mo ito nagawa. In fact, you violated the trust of the foundation. Inilabas niya ang isang dokumento at iniharap sa amin. Ayon sa dokumentong ito, si Architect Rina Hasegawa ang may hawak ng 50% ng kontrol sa kumpanya kung mapapatunayan ang anumang anyo ng mismanagement mula sa pamilya Kurosawa. At sa mga ebidensyang hawak namin ngayon, Rina, ikaw na ang opisyal na may-ari ng Kurosawa Architecture. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang malakas na pasabog. Napabitaw si Ren sa gilid ng higaan. Ang kanyang mukha ay tila nakakita ng multo. Samantala, si Tita Elena ay dahan-dahang pumikit. Ang isang butil ng luha ay muling gumulong sa kanyang pisngi. Nakatayo ako roon. Hawak ang dokumentong magpapabago sa aking kapalaran. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito,
Isang tanong ang pilit na gumugulo sa aking isipan. Bakit ngayon lang lumabas ang testamentong ito? At ano ang kapalit ng kapangyarihang ito na ngayon ay nasa aking mga kamay na? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang mabilis. Ngunit kapag ito ay humampas, tinitiyak nito na walang matitirang puwang para sa mga kasinungalingang itinayo sa ibabaw ng luha ng iba. Ang hangin sa loob ng CEO office, ang silid na dati ay pinaghaharian ni Ren, ay tila nagbago na ang timpla. Wala na ang amoy ng mamahaling tabako ni Ren at ang masangsang na halimuyak ng pabango ni Sofia. Binuksan ko ng malapad ang mga bintana, hinahayaang pumasok ang simoy ng hangin mula sa labas ng Manila. Tila ba ito ang hanging maglilinis sa bawat sulok ng duming iniwan nila? Nakatayo ako sa likod ng malaking mesa. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa malamig na ibabaw ng nara. Sa loob ng 10 taon, pumasok ako sa silid na ito bilang isang utusan, bilang isang taga-ayos ng gulo, at bilang isang aninong laging nakayuko. Ngunit ngayon, ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nakatayo ng matuwid. Ang bawat tibok ng aking puso ay punong-puno ng katiyakan. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Aris, kasunod ang 2 lalaking naka-uniforme ng pulis. Sa likod nila, kinaladkad ng mga gwardiya si Ren. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mukha ay kasing puti ng abo, at ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng anumang butas na matatatakasan. "Rina, please, huwag mong gawin ito!" Ang boses ni Ren ay basag, isang desperadong pagsusumamo na tila ba isang hayop na nakulong sa sarili nitong bitag. "Kumpanya natin ito, di ba? Pamilya tayo. Isipin mo si Mama. Ikamamatay niya kapag nalaman niyang ipapakulong mo ako." Tumingin ako sa kanya ng walang bahid ng emosyon. Ang bawat salita niya ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang halaga. "Hindi ko ito ginagawa sa'yo, Ren. Ginagawa ito ng batas sa'yo. Ang New Beginnings account, ang paglulustay ng pondo ng kumpanya, ang pagpepeke ng mga pirma ng board. Lahat iyan ay may katapat na parusa." Inilapag ko sa mesa ang isang bundle ng mga dokumento. "At tungkol kay Tita Elena, huwag kang mag-alala. Binayaran ko na ang lahat ng utang ng kumpanya sa bangko gamit ang sarili kong kinita sa RH Design. Binayaran ko ang lahat ng hospital bills niya. Ito ang huling pagbabayad ko ng utang na loob sa pamilyang ito." Natigilan si Ren. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi makapaniwala na ang babaeng binaliwala niya ay siya pa palang magliligtas sa dangal ng kanyang pamilya mula sa pagkakabaon sa utang. "Binayaran mo lahat?" "Oo," sagot ko. Ang aking boses ay malamig at pinal. "Pero huwag mong isiping ginawa ko yon para sa'yo. Ginawa ko yon para sa alaala ng papa mo na naging mabuti sa akin at para sa sarili kong katahimikan. Ngayong wala na akong utang na loob sa inyo, malaya na akong harapin ang katarungang nararapat sa'yo." Tumango ako kay Attorney Aris. Lumapit ang mga pulis kay Ren at inihain ang warrant of arrest para sa salang qualified theft at corporate fraud. Ang tunay na tunog ng pag-click ng posa sa mga pulso ni Ren ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na tila nagtapos sa isang madilim na kabanata ng aking buhay. "Rina, mapapahamak ka rin. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo." Sigaw ni Ren habang pilit siyang inilalabas ng silid. Ang kanyang mga sigaw ay iunti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Naiwan kaming dalawa ni Attorney Aris. Inabot niya sa akin ang isang maliit na sobre na may selyo ng kumpanya. "Architect Rina, bago ko makalimutan, ito ang iniwan ng taong tumulong sa'yo sa loob ng kumpanya." Sabi niya, tapos na ang misyon niya. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang lumang ID card ng kumpanya. Nanlamig ang aking mga kamay nang makita ko ang mukha sa ID. Ito ay si Mang Carding, ang matandang janitor na palaging naglilinis ng aking mesa
at palaging nagiiwan ng mainit na kape tuwing madaling araw noong ako ay nagpupuyat pa. Ang taong palagi kong binibigyan ng munting ngiti na hindi ko alam ay siya palang naging mga mata at taing ako sa loob ng kumpanya dahil sa katapatan niya sa yumaong papa ni Ren. May kasama itong maikling sulat. Ma'am Rina, matagal na kitang pinagmamasdan. Ikaw ang tunay na kaluluwa ng kumpanyang ito. Ngayong nasa iyo na ang corona, isuot mo ito ng may dangal. Tapos na ang paghihirap mo. Napaupo ako sa malaking swivel chair. Ang bigat ng lahat ng nangyari sa nakalipas na mga buwan ay tila biglang binitiwan ng aking mga balikat. Hindi ito ang tagumpay na puno ng hiyawan. Ito ay isang tagumpay na tahimik, malalim, at may kasamang pait ng nakaraan. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong syudad. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, naramdaman ko ang mabilis na pag-vibrate ng aking personal na telepono. Isang tawag mula sa ospital. Hello? Nurse, ano po iyon? May nangyari ba kay Tita Elena? Tanong ko. Ang kaba ay muling bumangon sa aking dibdib. Architect Rina, gising na po si Madam Elena at kanina pa po siya humihingi ng tawad pero may kasama po siyang hindi namin kilala. Isang babaeng nagngangalang Sofia. Nagwawala po siya rito sa lobby. Sinasabing kailangan niya raw kayong makausap dahil may itatapat siyang mas malaking sikreto tungkol kay Ren. Napatayo ako. Ang aking kamao ay muling nag-tighten. Akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit tila may isa pang lihim na nakabaon sa ilalim ng mga guho. Ano ang kayang gawin ni Sofia ngayong wala na siyang matatakasan? At ano ang sikretong ito na kayang magpabago muli sa tadhana ng pamilya Kurosawa? Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang nalaman mong niloko ka, kundi ang matuklasan mong ang taong itinuring mong tagapagligtas ay siya rin palang kumuha ng lahat ng mayroon ka para lang maging bayani sa iyong mga mata. Ang pasilyo ng ospital ay tila naging isang masikip na hawla nang marating ko ang lobby. Doon, sa gitna ng mapanuring tingin ng mga nurse at pasyente, nakita ko si Sofia. Wala na ang kislap ng kanyang mga hiyas. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng putik at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay ng ilang araw. Sa isang iglap, ang babaeng akala mo ay reyna ng mundo ay naging isang aninong nakakaawa at puno ng pait. Nang makita niya ako, mabilis siyang sumugod. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalmot ng isang pusang ligaw na wala ng matakasan. Rina, akala mo ba panalo ka na? Sigaw niya. Ang boses ay naging paos at matinis. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay mo sa tabi ni Ren. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Wala na tayong dapat pag-usapan, Sofia. Nakuha mo na ang karma mo. Umalis ka na bago ko patawagin ng security. Malamig kong sagot. Bagaman ang kaba sa aking dibdib ay nagsisimulang gumapang muli. Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng baliw na katuwaan. Katarungan, alam mo ba kung bakit ka kinupkop ng mga Kurosawa nung mawala ang mga magulang mo? Alam mo ba kung bakit biglang bumagsak ang maliit na firm ng papa mo bago siya mamatay? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang hininga ay nangangamoy pait at galit. Hindi aksidente ang lahat, Rina. Si Ren. Ang pamilya ni Ren ang sumabotahe sa mga proyekto ng papa mo para makuha ang mga kliyente nyo. At noong wala na kayong kompetisyon, kinuha ka nila para maging utang na loob ang lahat ng talino mo. You were never their family, Rina. You were their ultimate investment. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Sofia ay tila isang malaking tipak ng yelo na bumagsak sa aking ulo. Ang aking mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lahat ng pasasalamat ko kay Tita Elena, ang lahat ng taon na inisip kong utang ko ang buhay ko sa kanila, lahat ng iyon ay itinayo pala
sa ibabaw ng isang krimen laban sa sarili kong dugo. Nagsisinungaling ka, bulong ko, ngunit ang aking mga tuhod ay nagsisimulang manghina. Tingnan mo ang mga records na ninakaw ko sa safe ni Ren bago ako pinalayas, sabi ni Sofia habang inihahagis sa akin ang isang lumang dokumento. Basahin mo ang mga petsa, basahin mo ang mga pangalan. Pinatay nila ang career ng papa mo para lang mabuhay sila. Dahan-dahan kong pinulot ang papel. Ang bawat letra doon ay tila naging mga uod na gumagapang sa aking balat. Ang katotohanan ay mas matalim pa sa anumang sampal. Ang 10 taon kong pagsisilbi ay hindi pala pagbabayad ng utang na loob, kundi isang mahabang panahon ng pagpapakain sa mga taong pumatay sa pangarap ng aking mga magulang. Tumalikod ako at naglakad patungo sa silid ni Tita Elena. Hindi ko na narinig ang mga hiyaw ni Sofia na kinakaladkad na palabas ng mga gwardiya. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang bulong ng aking konsensya. Pumasok ako sa silid ni Tita Elena. Gising na siya, nakaupo sa higaan at nakatingin sa labas ng bintana. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Isang takot na ngayon ko lang naintindihan ang kahulugan. Totoo ba, tita? Tanong ko. Ang aking boses ay patay at walang emosyon. Inilapag ko ang dokumento sa kanyang harapan. Ginamit niyo ba ang pagbagsak ng papa ko para makuha ako? Ginawa niyo ba akong alipin sa ilalim ng maskara ng pagmamahal? Napayuko si Tita Elena. Ang kanyang pag-iyak ay walang tunog. Tanging ang pagyanig lamang ng kanyang mga balikat ang nagpapatunay ng kanyang pagsisisi. Patawad, Rina. Kailangan namin ng talino mo para maisalba ang kumpanya noon. Hindi namin akalain na mapapamahal ka rin sa amin. Pero huli na para itama ang lahat. Huminga ako ng malalim. Ang sakit ay wala na roon. Ang natira na lamang ay ang isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang tanikalang utang na loob ay tuluyan ng naputol. Wala na akong utang sa kanila. Sila ang may utang sa akin ng 10 taon ng aking buhay at ng buong dangal ng aking pamilya. Hindi ko kayo idedemanda para sa nakaraan, tita. Sabi ko habang dahan-dahang hinahaplos ang aking bagong kumpanya na ID. Dahil ang mabuhay sa piling ng katotohanan ito ang magiging pinakamabigat niyong parusa. Alagaan niyo ang sarili niyo. Tapos na tayo. Lumabas ako ng ospital nang hindi lumilingon. Sa labas, ang ulan ay tumigil na at ang amoy ng basang lupa ay nagbibigay ng sariwang simula. Nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan sa parking lot. Si Architect Santos, ang aking mentor, ay nakasandal doon at naghihintay sa akin. Rina, handa ka na ba? Tanong niya nang may malambing na ngiti. Ang bagong site ay naghihintay na para sa iyong unang tunay na obra. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Naramdaman ko ang munting bigat sa aking bulsa. Ang lakit ng aking ina na matagal ko nang hindi na isusuot. Isinuot ko ito sa aking leeg. Nararamdaman ang lamig ng ginto sa aking balat. Handa na ako. Sagot ko. Hindi na ako anino. Ako na ang liwanag. Ngunit habang kami ay papaalis, nakita ko ang isang bulto ng tao sa malayo na nakatitig sa aming direksyon. Isang lalaking suot ang isang itim na jacket, hawak ang isang kamera. Hindi siya mukhang reporter, at ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin ay tila ba meron pa siyang ibang pakay. Sino ang lalaking ito at bakit tila ang aking bagong simula ay muling binabantayan ng isang bagong misteryo? Ang pagguho ng isang pader ay hindi laging katapusan. Kung minsan, ito ay paraan lamang ng tadhana upang makita mo ang malawak na langit sa kabila nito. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang init. Hindi nakapapaso, kundi tila isang malambot na haplos sa aking pisngi. Nakatayo ako sa harap ng gusali na dati ay may nakapinturang pangalan ng mga Kurosawa. Ngunit ngayon, habang pinapanood ko ang mga manggagawa na dahan-dahang ibinababa ang bawat letra ng lumang karatula,
Naramdaman ko ang isang malalim na paghinga na tila 10 taon kong ipinunla sa aking dibdib. Ang tunay na tunog ng metal na nagbabanggaan habang kinakalas ang pangalang Kurosawa ay tila isang musika ng paglaya. Sa bawat tornilyo na tinatanggal, bawat kable na pinuputol, unti ring nababaklas ang mga anino ng aking nakaraan. Sa lugar nito, isang bagong karatula ang itinaas, isang simpleng disenyo na may nakasulat na Hasegawa at Partners, Architectural Design and Restoration. Ito ang pangalan ng aking ama. Ito ang dangal na ninakaw nila sa amin, na ngayon ay muli kong itinayo sa gitna ng syudad. Pumasok ako sa loob ng aking bagong opisina. Ang amoy ng bagong pintura at sariwang kape ay humahalo sa bango ng mga bulaklak na ipinadala ni Architect Santos. Sa ibabaw ng aking mesa, may isang maliit na sobrang kulay kape. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Ito ay isang sulat mula sa kulungan, mula kay Ren. Rina, bawat gabi rito ay parang isang taon ng pagsisisi. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na bilangguan ay hindi ang mga rehas na ito, kundi ang konsensya ko na bawat sandali ay sumisigaw ng pangalan mo. Patawad sa lahat. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Hinihiling ko lang na sana ay makatulog ka ng mahimbing gabi-gabi. Alam na wala ka ng utang sa amin. Ibinaba ko ang sulat at dahan-dahang pinunit ito sa maliliit na piraso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na itong puwang sa aking hinaharap. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang nagkasala. Ibinibigay ito dahil ang biktima ay karapat-dapat sa kapayapaan. Pinanood ko ang mga piraso ng papel na mahulog sa basurahan, tila mga tuyong talulot na tinangay ng hangin. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa aking diwa. Pumasok si Attorney Aris, kasunod ang lalaking nakita ko sa ospital. Ang misteryosong lalaking may kamera. Architect Rina, nais kong ipakilala sa iyo si Mark. Sabi ni Attorney Aris nang may ngiti. Siya ang bunsong kapatid ng huling kliyenteng sinabutahe ng mga Kurosawa laban sa papa mo. Siya ang kumuha ng lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Ren sa site bago pa man tayo nakapag-audit. He's been watching over your career for years, waiting for the right time to help you strike back. Lumapit si Mark at iniabot ang kanyang kamay. Hindi lang ito para sa hustisya, Ma'am Rina. Ito ay para sa inspirasyon. Ang tatag mo ang nagbigay sa amin ng lakas na lumaban din. Nang hawakan ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi nakabatay sa sakit, kundi sa pagkakaisa. Ang misteryong bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang pangako ng bagong pagkakaibigan. O marahil, higit pa doon sa tamang panahon. Ng aking araw ay nangyari nang magtungo ako sa nursing home kung saan nananatili si Tita Elena. Hindi ako pumasok sa loob. Nanatili lang ako sa labas ng hardin, pinagmamasdan siyang nakaupo sa kanyang wheelchair. Pinapanood ang mga paru-paro sa paligid. Mukha siyang payapa, ngunit alam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ipinadala ko ang kanyang mga paboritong kakanin sa pamamagitan ng nurse. Ito ang huling kilos ng aking pagmamahal. Isang pagmamahal na marunong magpatawad, ngunit marunong ding lumayo. Sa paglubog ng araw, tumayo ako sa rooftop ng aming bagong gusali. Ang tanawin ng Manila ay punong-puno ng mga ilaw. Bawat isa ay tila isang bituin na bumagsak sa lupa. Hinawakan ko ang locket ng aking ina sa aking leeg. Nararamdaman ang pintig ng aking sariling buhay sa ilalim ng aking mga daliri. Mama, Papa, tapos na ang ulan. Bulong ko sa hangin. Naitayo ko na ang ating tahanan. At sa pagkakataong ito, wala nang sino mang makakagiba nito. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malinis at puno ng pag-asa. Wala na ang Rina na nagtatago sa anino. Wala na ang Rina na nanlilimos ng pagmamahal. Ang nakatayo rito ngayon ay isang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Tumingin ako sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang gabi ay naghahanda na
para sa susunod na bukang liwayway. Ang bawat sugat ay naghilom na. Iniwan ang mga peklat na nagsisilbing mapa ng aking katapangan. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Nagtatapos ito sa pagtuklas na ang pinakamagandang gusaling na itayo ko ay ang aking sarili. Ang aking bagong buhay ay nagsisimula na. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako natatakot sa dilim dahil alam ko na ang liwanag ay hindi nagmumula sa labas, kundi nagmumula sa loob ko.